Okay guys, welcome ulit sa BPTV at patuloy tayo sa mga tutorials natin. This time guys, hindi lang tayo limited sa global premieres kundi lahat ng mga platforms ay gawan ko ng uh, gawan ko ng tutorial video. Okay, into this video guys ay tuturuan ko kayo kung paano mag-withdraw ng income mula sa Epson Mall papunta sa GCash G-Crypto. Okay? So guys, kung bago ko pa lang sa channel ko, mangyari ko lamang, don't forget to press like, share, and subscribe para updated kayo at pindutin nyo na rin ang bell all button para updated kayo sa mga bagong tutorials na i-upload natin. Okay, tama-tama guys kasi mag-withdraw rin ako sa Epson Mall app ko papunta sa GCash. Okay. So paano ba 'to gawin? Okay. Kung balak mong mag-withdraw guys at ang destination mo is GCash, kailangan mo nang buksan ang dalawang app. Ito ang GCash at ang app na source ng pera mo. In this case, Epson Mall ang source natin. So, ang una mong buksan guys ay punta ka muna doon sa destination app mo, which is GCash this time. So, dahil ang gawin natin, kunin natin ang deposit address ni GCrypto at siyang ilagay natin dito sa withdrawal form nitong si Epson. So, paano ba gawin yan? Okay. Buksan natin ang GCash guys. Okay, login ka muna obviously. Mag-login na ako ng biometrics. Okay, use MPIN. At punta ka sa GCrypto. View all services. At punta ka sa GCrypto icon. Okay, nandito na tayo sa GCrypto. At dito guys, hanapin mo si USDT Tether Tron. Okay, maraming Tether USDT sa sa GCash. Meron diyang USDT Tether Ethereum. Hindi yan guys, okay? Itong USDT Tether Tron. Kailangan makita mo yung icon na mayroong letter T na green na may red sa baba. Okay? So, click mo lang ito dahil dito natin ipadala ang pera. Okay? Okay, nandito na tayo sa USDT Tron. At kung gusto mo magpadala ng pera dito mula sa Epson, kailangan mong ipindutin mo itong down arrow sa taas na nagsabing receive. Dahil gusto natin makareceive ng USDT sa GCrypto. Okay, click receive. At sa nakita natin guys, meron diyang QR code at sa baba meron diyang address which is a deposit address. Click mo lang yung parang papel guys which is copy para makopya natin itong deposit address nitong GCash GCrypto. Okay, so click. Okay, so nakopya na siya guys dito sa cellphone mo. Okay, now balik tayo doon kay Epson. Okay, nandito na nakabukas na yung Epson ko. In this case, mag-withdraw ako sa aking account. Okay, paano ba mag-withdraw? So, tignan mo muna kung may balance ka rito pang withdrawin. Ang sabi dito, welcome back, total balance USDT 5470, recharge amount 30. Hindi mo ma-withdraw lahat yan guys. So, makita mo rito kung ilan lang ang ma-withdraw mo. Dahil yung recharge amount, hindi mo yan ma-withdraw. So, click mo lang itong me. At nandito na tayo sa me screen. Dito, click mo yung icon na withdraw. Yung second from the right. Ito, may nakasulat withdraw. So, click.
At sa nakita mo yan, withdrawal account, total balance na pwede mo raw ma-withdraw is only 24.7. So, yan lang ang pwedeng ma-withdraw. Okay. So, nakasulat yan, withdrawal method, TRC20 USDT. Okay na yan. Dito sa quota, dito mo isulat ang pera na withdrawin mo. In this case, withdrawin kong 24. Kahit 24. Okay, 24.7. Okay. At dito, i-paste mo rito sa address yung address na nakuha mo doon kay G Crypto. Okay? Ito nga lang guys, just remember na first time kang mag-withdraw, i-paste mo rito ang deposit address sa destination mo. Hindi na ito mabago guys. Ito kasing sa akin ay naka-default ito papunta sa coins. Pero okay lang. Sige. So, kung anong dyan, hindi mo na mabago. So, pupunta itong sa akin sa coins. G-Crypto ang gusto natin. So, na lang. I-explain ko na lang mamaya. Okay. So, at maglagay ka rito ng password. Okay. So, in my case, okay, click confirm guys. Nawala ng total balance. That means na-process na ang pag-withdraw guys. Okay? Now, after mo mapindot yung confirm dito guys, ang sanong balance, you can wait only 3 to 4 minutes at nandun na yan sa destination mo. Kung ang destination mo ay G-Crypto, mapunta na sa G-Crypto. Kung destination, in this case sa akin, ang destination dito is sa coins.ph. Okay? So, ang gawin mo pagkatapos dito, balik ka doon sa, in this case, kung galing ka sa G-Crypto, pa itong nilagay mo rito, balik ka sa G-Crypto. Okay? So, after 3 to 4 minutes, okay, something went wrong kasi itong GCash is laging gumaganito. So, balik ka lang dito at bantayan mo na lang dito. After 4 minutes, may makita ka ng balance dito sa USDT. Kung i-click mo to guys, okay, ang USDT Tron, makita mo dyan, USDT Tron, 0 USDT. Okay? Once yung winidraw mo guys is natapos na, okay, after 4 minutes, punta ka rito, makikita mo rito ang balance mo. In this case, nag-withdraw ko ng 24, so makita ko dyan, dapat, instead of 0 USDT, dapat makita ko riyan na 24 USDT. At alam nyo naman na, G-Crypto guys, pagkatapos mong makita na mayroong balance ka na rito, ang gagawin mo is sell mo yung G-Crypto mo. Yeah? Para magiging siya, amount sa GCash. Okay. So, gawin natin dito, wala siyang sell button dahil alam niya wala kang Philippine peso. So wala kang USDT, 0. So hindi mo mabenta. Kung meron pa itong value guys, halimbawa meron 24 diyan. Meron kang button dito na sell. So i-sell mo 'yon para yung G-Crypto mo ma-convert ng piso papunta doon sa G-Crypto account mo. Okay, punta ka dito sa pinaka main account at pagkatapos mo siyang ma-sell guys, meron ka na ritong makalagay sa trading wallet mo, in this case peso 0.04 dahil wala pa akong G-Crypto. After matanggap mo yun at naibenta mo na ng sell, okay, pagpunta mo rito sa trading wallet mo, nandito na ang peso amount mo na pinagbintahan doon sa USDT mo. Pagkatapos dito, hindi mo pa rin magamit ang pera ito guys. Magamit lang ito pambili ng USDT. So para makita mo itong balance na to papunta sa GCash, kailangan mo siyang i-withdraw. Okay? So i-click mo itong button withdraw. Okay? Dahil dito sa GCash guys, remember na yung GCash proper na pera, okay, ang balance mo doon,
yun ang pwede mong gamitin pambili or i-deposit sa bangko mo, okay? Pero ang balance dito sa Gcrypto ay pwede mo lang gamitin para pambili ng mga cryptocurrencies. Meaning, hindi mo pa ito pwedeng ilagay sa bangko or piso agad na pwede mong gamitin. Okay? Para magamit mo yun guys, mula dito sa trading wallet ng Gcrypto, kailangan mo siyang withdrawin papunta sa Gcash proper. Okay? So, click natin ang withdraw. At ang tanong dyan, magkanong amount? Wala naman akong balance ito guys. So, dito mo isulat ang amount na gusto mong withdrawin. Okay? Yung kinitaan mo doon. So, example na lang, 500 ang kita mo. So, lagay mo 500 and then you're about to transfer that much amount. Click check and then click continue at malipat na yan guys doon sa Gcash proper mo. Okay? So, ganyan lang guys. Hindi ko fully ma-illustrate dito kasi wala akong balance dito. Okay? Kasi yung winidraw ko sa Epson ay napunta yun sa coins ko. Okay. Para lang dagdag ko na rin paano naman gawin sa coins dahil nandun ang balance ko sa coins. Okay, punta tayo sa coins. Para lang makita na nandun na yung winidraw ko. Okay? So, dumating na winidraw ko guys. That was 24 USDT. At dito sa coins ko, nandyan na ang balance. Nandito na sa Tether USDT ang 26. Kasi may dating balance ako dyan. So, ganun din ang gawin mo doon. Gawin mo rito para ma-convert ito ng peso dahil USDT pa to. Ibenta mo itong. So, click mo itong buy, sell. Okay? Sell this much. Lagay mong USDT amount na gusto mo dyan. Kung i-click mo yung max, okay, pwede mo rang withdrawin, convert, or sell mo ang 26.78. And then, magka-peso ka ng 1,400. Hindi ko to i-sell guys, gamitin ko. So, ganyan lang. My point. Okay, kung doon ka lang sa Gcash, tapos na ang operasyon doon sa Gcash. Okay? So, hanggang dito na lang ang video nito guys. Hope magkapera tayo dito sa Epson. See you at the top.